So, another day, another morning, no? So, today is we will tackle about my student visa process, no? Kung paano ko nakapunta dito, no? So, ang dami kasi nagtatanong kung paano yung procedures, ano yung mga dapat gawin, ano yung mga papeles na dapat dalhin. So, i-share ko yun sa inyo ngayon, guys, no? So, back then, no, nung nasa Pilipinas pa ako, I think mga April o May, tumawag yung lola ko sa akin. Tumawag siya, tapos nag-offer ng sponsorship. So, ayun, tumawag sa akin yung mama ko, kasi ako dati trabaho sa City Savings Bank, sa bangko, sa under ng Union Bank, I think. So, yun yung guys, so tumawag siya and then nag-usap kami mga ilang minutes lang. So, syempre ako pumayag ako dahil it's an opportunity, no? So once in a lifetime opportunity talaga makapunta dito. Ayun, binigyan ako ng agent, may pinakontak sa akin yung agent, tapos kami na nag-communicate, no, ng agent. Yung agent ko dati is si Sir Zam ng XCA Migration. So yun ang nangyari. Hiningan niya ako ng TOR, diploma, yung English yata, yung English paper na kailangan kasi need niya dapat yung course ko, kung ano ba yung course ko sa Pinas, dapat related yung course ko na kukunin dito sa Australia. So yung pag-graduate ko dati is education. So ayun, pagpunta ko dito sa Melbourne, ang course na kinuha ko is early childhood education. So connected pa rin siya. So yung early childhood education is meron siyang pathway, no? May pathway siya para ma-permanent residence, no? So ayun, kinumply ko lahat ng mga gusto niyang kunin, ganyan. So bigay ko na. Tapos pinapunta niya ako sa Davao or Cebu or Manila dahil may English test na dapat mo ipasa. So ang English test is PTE yun. So mahal yun, guys. Mga I think 13,000 per take. So ako dati hindi ko kasi alam na, akala ko kasi dati basta may agent ka na tapos yung parang agent ka na tapos may pera, ganyan. So luto na. What I mean luto na is kayong ready na ba? Parang formality na lang. Yung nagulat ako, nagpupunta ko ng Davao, nag-exam ako sa PTE, below yung grades ko. Kaya kinabahan ako dahil mahal kaya yung exam, 13,000, nakalain mo yan, 13,000 ang exam per take. So, take 1 ko, bagsak ako. So, parang kinabahan tapos nahiya. Siyempre, lola ko yung nag-finance niyan. So, nag-review ako after mga ilang weeks. Nag-leave na naman ako sa work ko. Nag-leave. Tapos bumalik ako after 1 week or 2 weeks. Pinrepare ko muna yung self ko. Tapos, pagbalik ko ng Davao ulit, yun, pumasa. So, thanks God, no? Pumasa tayo. So, ayun, pinasis ng agent ko yung PTE. Basta importante niyan yung mga papeles mo sa school, PTE, tapos after mo maka-PTE, exam PTE, ka na niyan, pupunta ka na ng Cebu para sa biometric. Yan. Biometric, guys. Pupunta ka ng Cebu biometric. Tapos, ano pa ba? Biometric and medical. Yun lang naman, ganoon lang kadali. Basta may agent ka, siya mag-guide sa iyo. Ganyan. No? So, ayun. Hanggang sa nanghingi na siya ng ewan ko kung ano yun, yung parang down payment sa eskwelahan para ma-enroll ako. So, na-provide namin yung down payment, tapos pina-enroll niya ako dito sa Melbourne. So, ayun, ganun lang yung process. Sobrang dali lang talaga, no? Buti na lang talaga may lola ko dito sa Melbourne. Kasi kung wala, mahirap talaga yung buhay dito, guys, no? Hindi talaga madali, lalo na maghanap ka ng work, grabe. Yung mga credentials mo sa Pilipinas, back to zero ka talaga, no? So hindi madali. Puro challenges, struggles
anxiety, lahat pagdadaanan mo yan. Dapat i-ready mo yung self mo na pagpunta mo dito is strong ka, no? Kasi akala ko dati, nung pumunta ako dito, is akala ko ready ako, no? So hindi pala. Lahat pala ng mag-overseas is dadaan sa ganyan, no? So, yun lang yung guys, yung process. As long as may agent, process mo yung papeles, may pera na pang down sa eskwelahan mo. Tapos ano pa ba? Yung biometric, PTE, at saka yung pinaka-importante is show money, no? So, ewan ko dati kung may show money na inaano nila. Pero ngayon kasi may show money ngayon, 'di ba? So, I think yung minimum na show money ngayon is 1.5 M. Kung i-convert sa Pinas, talaga 1.5 M. Pero pag i-convert mo yan dito sa Australian dollar, mura lang yan, no? So yun, hindi naman na kami show money, lola ko naman, kaya ayun, na-lodge yung visa ko ng alam mo na yun, June. Na-lodge siya ng June, naghintay kami ng July to October, no? So na-approve yung visa ko October. So June, July, August, September, October. So 4 months ako guys naghintay na ma-approve ako na makapunta ako dito, no? So pagka-approve ko, pagka-granted ko, hindi ako makapaniwala, hindi ko alam kung anong gagawin ko. Para akong kinabahan, na-excite, na nervyos, ganyan ba? May mixed feelings. 'Yun. Tapos pagka kinabukasan is nag-resign ako sa work ko, no? Dahil need 1 month before pupunta ka na dito, ganyan, para maka-prepare pa ka sa self mo, mag-impake ka, ganyan, no? So grabe, hindi talaga ako makapaniwala na hindi pumasok sa isip ko na makakapunta ako dito na country. Dahil dito puro advance talaga, advance yung technology, yung ano nila, yung study, basta ganyan, marami ka talagang makakompare dito sa Australia tsaka sa Pinas, no? So sa next video pag-uusapan rin natin 'yan, no? So balik muna tayo dun sa student process, no? So yun, show money 1.5 M, minimum na 'yan. Pero ang show money namin is hindi ko na sasabihin, no? Basta show money kami. Ayun. So I think yun lang naman, no? So far, no? Kung may tanong kayo, i-comment nyo lang para i-reply ko kayo. Okay. Bye guys!